paggalaw, no, yung mga pulis kanina, hindi pa po sila umaalis sa kanilang pwesto, pero ito nakita natin yung ilan sa mga pulis na nasa kabilang bahagi ng barikada ay tumatakbo na, no. Hindi malinaw, no, kung saan po ba sila papunta, tinataboy ba nila ang mga relista, pero makibalita tayo kay Jonathan Andal na nariyan pa rin sa Maynila. Jonathan? All right, Jonathan? Okay, go ahead, Jonathan. All right, habang hinihintay po. Okay, go ahead, Jonathan. Oh my God, may natumba dito ranista. Nagkakagulit dito, may naaresto sila, may kinakansyan yung mga pulis na isa member to ng mga nagrarally kayo na nabuhog na rin, nakabante na siya yung mga pulis doon sa harap ng container. So, napuna na nila yung apoy. May nadampot sila sa isa sa mga nasa kabilang side kanina, yung mga nagrally. Isa ba to? Dalawa. Dalawa yung nakuha nila eh. Dalawa yung na-arresto nila rito. Dinampot nila. Oo. Nakabante na yung mga pulis. Nagpas na kami sa Ayala Bridge. So, natulak na nila yung mga rallyista patras. Yung direksyon papunta doon sa Maynileta. Kasi itong mga rallyista, ang gusto nila kanina, dito sila tatawid sa may Ayala Bridge para makapunta ng Mendoza. Eh, pagtawid nila Ayala Bridge, pagkanong mo doon, malakandang ngayon. So, talagang security na nilatag dito ng mga pulis. Kasabante lang din ako. Kapunta ako doon sa pinakabukana ng sa frontline itong mga pulis. Alright, So Jonathan. mga isang kanto siya yung naitulak ng mga pulis. Mula doon kanina sa may Ayala Bridge. Nakapula na rin nila ng kuya mo. Kinausap natin yung ilang mga pulis na tinamaan kanina. Yung isa, meron sa mga pintura sa uniforme niya, meron sa pintura sa braso niya. Pinadala ko dyan yung video kung matiplay natin. Ang sabi niya, sa babaeng pulis ito, itinapon daw yung isang galon na may lamang liquid. At ang liquid na yon, may kulay gray na hindi sila sure kung pintura nga ba talaga yun. Pero ang sabi nila, mabaho at mapanghe yung amoy, yung liquido na tinapon sa kanila. May isang pulis din tayo nakausap na sugatan yung braso niya. Ang sabi niya, hinampas daw siya nung mga rallyista na gamit yung barikadang bakal na natanggal o nabuwal ng mga nagrarally kanina. May pangatlong pulis na nakausap natin, hinimatay naman. Teka lang, Pia, ito, may nakita ko dito, pinadapa. Nadapa ng mga pulis, ilan to nakapang yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mga 12. Anong nangyari sa kanila? Bakit sila pinadapa? Sir, ano nangyari? Bakit sila pinadapa dito? Ayaw magsalita ni sir. Pero nandito sa isang bangketa, nakadapa yung 12 mga kalalakihan lahat ito. Nakasuot ng kulay itim, face down. Wala sumasabi, sasagot ng pulis kung anong dahilan. Pero nagtatawag siya ngayon ng iba pang pulis dito sa may gilid ng bangketa. Ito po, yung mga pulis po, dalawang kanto na kanina, isang kanto pala yung nako-cover nila yun, dalawang kanto na naitulak yung mga nagpo-protesta. Dito na sila ngayon sa may kanto ng San Marcelino, sa may tapat po yan ng TUP, dito sa may Ayala Boulevard din. So wala na ako nakikita mga umaabante o mga nagkakagulong mga renista, nagpulasa na sila lahat. At yung mga naiwan dito, ito mukhang dadamputin ng mga pulis. Hindi ko alam kung anong kasalanan itong 12 kataong kalalakihan na pinadapa dito sa gilid ng bangketa. Pero hindi pa sila pinapatayo. Nag-aantay pa na iba pang pulis na lalapit dito, yung isang pulis na nagpadapa sa kanila kanina. Anyway, balik doon sa kinukwento ko, Pia, kayo na isang pulis, ang kwento niya sa akin, hinimatay daw siya. Kasi sila yung nasa front line kanina, mga kabataan daw kasi yung nagbabato. So nawalan siya ng malay, dinala daw siya sa ospital, tapos bumalik siya ngayon dito. Ngayon, paika-ikasa, nandun yung video na ipinadala ko sa inyo. Sa ngayon, Pia, mukhang uulan na.
dito sa may Ayala Boulevard. Wala na ako nakikita mga nagko-protesta pero ang dami pa ng police, mga anti-riot police na naka-posisyon dito ngayon. Iya. Jonathan, sabi mo, di ba, meron ka nakita 12 kalalakihan na pinadapa. Hindi pa sinasabi ng pulis, no, kung bakit sila pinadapa at kung sila ba'y aarestohin o ano. Pero kanina habang nagre-report ka, ang dami rin namin ibang nakita. Siguro may mga at least 3 iba pang individual na nakita namin na hawak ng mga otoridad, no. Hindi rin natin alam mo, hindi malinaw kung sila ba ay aarestohin, dadalhin ba sila sa presinto o ano. Pero Jonathan, kanina kasi nung una tayo nag-usap, no, nung una ka nag-report, may maraming mga pulis. Pero ngayon parang lalo pang dumami. May dumating ba na reinforcements nung nangyari itong mga panggugulo? Yun ang i-verify natin. Sir, reinforce, pwede magtanong. Wait lang, nakausap. Oo. Pero mukhang meron dumating ng mga reinforcement kasi nakita ko nga dumami rin yung mga pulis na nandito kanina eh. Naapulan na rin nila pala yung apoy sa sinunog na gulong sa container van. Alam mo, ang ginawa nilang strategy para maapulan ang apoy na yun kasi meron naman din dito ang Bureau of Fire Protection o mga taga-BFP, bumbero. Ang ginawa nila, para makalapit sila dun sa may gulong, para maapulan nila yung apoy, nag-take cover yung bumbero, pinalibutan sa traffic police na may shield at unti-unti silang lumapit doon sa container van para maapula yung apoy ng gulong. At that point, saka sila naka-abante na lahat yung mga pulis. Nung umabante yung bumbero na papatay sa apoy, naka-abante na rin yung ibang pulis at nagpulasan, nagtakbuhan yung mga rallyista. Doon na naduwag yung hanay ng mga rallyista at naka-abante yung mga pulis. Teka, narinig ako nagsisigawan dito. Lalapit ang orasiya. So, go ahead. Okay, so linawin lang natin, no? Kasi kanina sinabi ni Jonathan na yung container van ay nariyan sa may Ayala Bridge bilang barikada talaga kasi bawal ngang lumapit doon yung mga ralista. Kung narinig mo lang ako, Jonathan, no? Ito bang bahaging to malapit sa Malacanang o papunta sa Malacanang? Yes, lapit sa Malacanang. Tawid ng Ayala Bridge. Okay. Ng Malacanang yan. Narinig mo po yan. Nagkamel, dumaingay sa paligid ko. May mga dinadampot ulit. May mga dinadampot dito. Yung mga pulis. Bangketa ito. Nasa gilid lang kami ng bangketa. May mga dinadampot yung mga pulis ng mga nakakulay itim na mga kalalakihan. Okay. Pero di ba kanina, Jonathan, nung nag-usap din tayo, sabi mo may mga inaasahan kasing darating pa eh. Yung mga nagmarcha papuntang Luneta. So, may nakikita ka pa bang iba pang mga nagpoprotesta na parating? Or nagpulasan na talaga silang lahat? Wala na ako nakikita ngayon, Pia. Mukhang nagpulasan na sila lahat dito. Dito sa, at least dito sa may area na may tapat ng Ayala Bridge. Kasi sinasabi ng mga pulis, nilagyan na nito ng barikada, yung tulay na ito. Sinabihan na yung mga presta na huwag na silang dumaan dito. Papuntang Menjola, galing Luneta, handa kayo na ibang isa. Pero nangyari doon kanina, sabi ng pulis na nakausap sila, nasa frontline, na 2 minutes pa rin talaga yung mga nagpo-protesta daw na makasampas sa Ayala Bridge para yun ang gamitin, pasawid doon sa papuntang Mendiola. Pero dahil nga bawal, pinagbabawal ng mga otoridad, yun, doon na nagkagulo, hindi sila nagkaintindihan. Oo, para malinaw din, no, Jonathan, magkaroon tayo ng ideya, gaano ba kalayo o kalapit yung Ayala Bridge sa mismo Malacanang Complex? Wala na ngayon, Pia. Pagbaba mo ng Ayala Bridge, kakanan ka lang, isang kanto lang, kanan. Malacanang compound na yun, Malacanang complex agad yun, Pia. Kasi malapit lang talaga yung Malacanang sa Ayala Bridge. So mga oras na ito, Pia, ay umuulan na. Bubuhos na ang ulan dito sa Ayala Boulevard, Corazon, Marcelino, malapit sa Ayala Bridge. So, pero yung mga polis, hindi natitinag. Nakaposisyon pa rin sila sa gitna ng kalsada. Pinagawa na lang nilang panangga sa ulan yung kanilang shield. Nakaposisyon pa rin sila siguro para maiwasan na sila na makalapit ulit yung mga nagrarally dito sa may Ayala Bridge. Alright, at kanina, Jonathan, nakita namin, no, habang nagre-report ka, ay habang nagre-report ka, no, may nakita rin namin yung iba, parang hindi naman sila nakikilos protesta, pero nanonood, no? So, mamaya, aalamin natin kung, pag mas malinaw na, no, kung ilan nga ba ang naaresto, kung may naaresto nga ba, at kung anong magaganap dyan. Pero babalikan ka namin mamaya, Jonathan Andal. Pinapasasa na sila, Pia. Oo. Jonathan, babalikan ka namin mamaya.
Alright, sige. O, hindi na. Okay, sige. Jonathan, mananatili muna kami sa iyo dahil nagkasabay-sabay, no, Jonathan, lahat ng mga pangyayari ngayon. Meron din tayong nakita live na Lumalakas kuha yung ulan. mula sa Davao City. Pero, so, Jonathan, okay, go ahead, Jonathan. Sir, anong kasalanan yan? Ba't natin dinampot? Pwede malaman? Wala, ayaw nila magsalita. Okay. Ayaw magsalita ng mga pulis na dumam. Wala na sumakay ng kinuwento ko na nakadapa sa may bangketa. Oo. Wala, kinuha na sila ngayon, dinampot. Kita natin, pinusaso na sila. Inaresto na ng mga pulis. So, di natin alam kung saan sila dadalhin sa ngayon. At ayaw magsalita ng mga pulis kung anong dahilan, bakit inaresto yung mga kalalakihan na o yung ba, ikaw kaya sa pagdudog, yung gulong, container van kanina, at meron bang sinalaman doon sa mga nambabato. Pero isang pulis, may kwento sa akin yung isang pulis na yung mga nakakarada nilang motor, pinagsisipa daw ng mga ralista. Yun ang kwento. So hindi pa natin pupuntahan kung ano yung mga motor na sinasabi nito na pulis na nakausap natin. At Jonathan, mukhang malakas. Dinawin ko lang, Pia, kung bakit from police side yung nakakwento ko, yung mga naibabalita. Kasi nandito ako nakapwesto sa sahanin ng mga pulis. So, nagkakaroon ng gulo kanina sa likod ng mga pulis. At pinakaharap ko na sa kabilang side yung mga ralista. So yung mga na-interview ko lang sa side ko, yung mga pulis na humarap dito sa mga relihista na to kanina. Oo, Yeah. at mamaya magkakaroon naman tayo ng pagkakataon na makuha rin, no, yung panig ng mga ibang naaresto at syempre yung mga nagrarally din or nakikilos protesta dyan kanina. At babanggitin ko lang, no, sana, Jonathan, kasi nakikita namin kung gaano kalakas na ng buhos ng ulan. Wala. Oo, so mukhang parang kasi kanina may nakikita pa kami yung mga nakikinood, no, yung mga nakatambay, nakikinood, pero ngayon parang wala na ring ibang nag-aabang diyan sa gilid, no, or sa paligid ng Ayala Bridge. Meron pa rin, Tia. Marami pa rin. Okay, hindi lang kita sa camera. Oo, hindi talaga umaalis. Hindi lang kita sa camera, pero dito sa pwesto ko, kita ko marami pa rin. Lahat na yung mga atira dito sa may kalsado nito, nagsilabanos talaga sila na kanilang mga bahay para wala siguro kung ano yung nangyayari kasi medyo maingay. Magulo, maingay kanina eh. Alright, o sige, Jonathan, makikibalita kami sa iyo mamaya, ha. Mag-ingat muna kayo dyan. Maraming salamat, Jonathan Andal. Nag-uulat po siya live mula sa Maynila.